Magandang araw mga kabayan. Mukhang totohanan talaga ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa dahil pati po ang kanyang location ay mukhang minomonitor na po ni Boyeng Remulla na hindi naman po siya parte ng DOJ kundi siya po ngayon nasa ombudsman na. Anyway, pag-uusapan po natin yan mamaya mga kababayan po natin at mukhang tuloy-tuloy pala yung atake po kay Attorney Rowena Guanzon ng kanyang mga kapartido. Naku po, kapwa kakamping ni Attorney Rowena Guanzon, kagaya nitong si Ronald Llamas, ni Risa Hontiveros. Abay, panay po mga kababayan ang atake kay Rowena Guanzon dahil sa trending niya po na video. Syempre mga kababayan, Guanzon yan, si Rowena yan. Hindi po yan aatras mga kababayan po natin. Samantala, ipinagtanggol naman po pala siya ni Senator Robin Padilla laban po sa mga bumabati ko sa kanya. Kaya nagpasalamat po itong si Attorney Rowena Guanzon kay Senator Idol Robin Padilla dahil sa kanyang ginawang pakikipagtanggol sa kanya, lalong-lalo na sa mga basher, na galit po sa mga dayuhan, galit na galit sa mga China, pero nung binanatan ni Attorney Rowena Guanzon ang isang foreigner, o hindi na natin banggitin yung kanyang lahi, dahil sa pambabasto sa kanya, bakit si Rowena Guanzon ngayon ang kanilang binabanatan? Bakit hindi yung dayuhan? Di po ba? No. And hindi lang po kasi, mga kababayan natin, no, ang kanyang mga kakampi, ang mga tumitira ngayon sa kanya. Ito pa mga kababayan po natin pati po yung mga alipores ni Martin Romualdez at Maca Marcos, nako po, bungabanat sa kanya. Kaya ngayon, pag titingnan po natin, parang isa lang yung kanilang script. Atakihin si Rowena Guanzon, mag-create ng ingay, mag-divert ng issues, at bugbugin po itong si Rowena Guanzon na kilala po na ngayon ay sumusuporta sa kampo po ni Vice President Sara. Ito ang sabi ni Jam Magno, it's not mata pobre for people to be cautious since you were coughing loudly without a mask. Ikaw ang mata pobre. Grabe po mga kababayan natin, no? So tinawag din ni Jam Magno na mata pobre daw itong si Attorney Rowena Guanzon. Kaya para kay Attorney Rowena Guanzon, tuloy pa ba pasahod sa troll na to? Itong si Jam Magno, iatakdog ito ni Martin Romualdez. And si Ma'am Rowena Guanzon, talagang consistent po yun na bumabanat, no, kay Martin Romualdez. Kaya obvious ngayon na parang nakita sila ng panibagong butas, no, issue, na at least kahit paano makabawi po sila kay Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan natin. Pero hindi po magpapatalo mga kababayan. Ito si Rowena Guanzon. Talagang babawi yan. Puntahan din po natin ang banat niya or sagot niya dito kay Llamas. Mga kababayan po natin. May sagot po si Attorney Rowena Guanzon kay Llamas dito po sa kanyang patutsada kay Rowena Guanzon. Ito po ang bawi ni Rowena Guanzon sa mga taong bumabatikos ngayon sa kanya, na kanyang kapartido, ng kanyang mga kalyado, itong si Llamas na ito, Llamas ni Risa Tanas. Sabi nga po nitong si Attorney Rowena Guanzon, okay lang yan, pugi ka naman, naging kayo nga ni di ba? Yan. So alam nyo na po kung sino ang tinutukoy, mga kababayan natin, ni Attorney Rowena Guanzon, na naging sila daw po nitong si Llamas ni Risa Tanas. Akala nila siguro, mga kababayan, maisahan nila si Rowena Guanzon, mukhang mas lumalala ngayon. Dahil itong si Rowena Guanzon, mukhang marami pang alam patungkol sa mga dilawan at pinklawan. Bakit ko nasabi yan? Ito, sabi niya, hindi ba kumukuha kayo ng pondo sa mga kano tuwing kampanya, dumadaan kay pero binabawasan nyo rin dahil magnanakaw din kayo. Nako po, sinasabi ko po sa inyo na itong mga dilawan na ito, itong mga pinklawan na ito, mag-ingat po sila. Dahil kung may nakakilala po at nakaamoy sa kanilang tunay na baho, ay itong si Rowena Guanzon. Dahil matagal po nila itong kaalyado. At ang mahirap nito, sila ay maraming tinatagong skandalo. Si Rowena Guanzon wala. So, kaya niyang ilabas ang kanilang sikreto.
O ayan, nabulgar na po mga kababayan. Na kumukuha pala ng pondo sa kano ang mga hunghang na ito. Kaya nakita natin ngayon kung gaano sila kagigil para ipa-impeach itong si Vice President Sara. At tandaan natin mga kababayan, si Risa Hontiveros ay isa po sa tumutulak sa impeachment ni Vice President Sara. At dati rin po nag-impeach yan. Itong si Risa Hontiveros kay Chief Justice Renato Corona. Ayan o. Like Risa Hontiveros and others in related complaint. Isa po sa tumulak para i-impeach itong si Corona ay itong si Risa Hontiveros. Ayon po kay Ma'am Rowena Guanzon. So marami pong sikreto. Sinasa likod pala niyan mga kano sa mga galawang yan. And tingnan nyo po mga kabayan natin, mukhang marami pa po tayong malalaman. Kaya kailangan po natin humanda ng mga napakaraming popcorn dahil mukhang marami pang ilalabas mga kababayan itong si Rowena Guanzon. Okay, so punta muna tayo dito sa usapin na sinasabing may warrant of arrest na daw po itong Senator Bato de la Rosa at sinasabing nagtatago. Naku po, hindi yan totoo. Ayon po sa kanyang abogado na si Atty. Torion. Kumbaga, nag-iingat lang po itong si Senator Bato dahil alam niya naman na napaka-traidor ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Si Senator Bato de la Rosa, kung kayo daw sasabihan, may warrant sa iyo galing sa isang bansa na hindi pa natin nakita, galing sa isang korte na hindi natin nirerespeto, sasabihin bigla ng DOJ, ay meron na pala kaming natanggap dito na ICC, nakapit ka namin, hindi na idadaan sa korte natin. Tama. Kayo daw, nakapin daw. Di kaya magtatago, daw sa Nimulya kung mayroon siyang warrant of arrest. Tingnan natin kung hindi siya magtatago. Alam nyo si, diba, si Ping Lacson, ang history ni Ping Lacson, local nga po yun eh. Philippine government nga ang gusto mag-arrest sa kanya, nagtago siya eh. Iputsang gala, ito pa kaya kay Senator Bato, nadayuhan ang aresto sa kanya. Kaya kung sinasabi man ng ilang kaalyado po ni Senator Bato de la Rosa, ilang mga kaalyado natin, diversionary lang yan, huwag tayo maniwala. Naku po, mga kababayan po natin. Mainam na po na kailangang mag-ingat at kung kailangan na manigurado, manigurado po Senator Bato de la Rosa. Tama na yan, Senator Bato de la Rosa, sinabi po ni Atty. Harry Roque na talagang alam natin may source po yan sa ICC, kailangan talaga mag-ingat siya dahil may warrant na daw na lumabas. Yung si Boying napakaingay eh. This is another diversionary tactics issues to divert the issues of corruption para makalimutan po natin, hindi po natin makakalimutan, pero kailangan po mag-ingat ni Bato. We just want a legal clarification. They cite Section 17 of Republic Act 9581. There are two modalities by which you can allow yourself to be under the jurisdiction of another foreign court. One, extradition. Second, surrender. But it must be pursuant to applicable extradition laws and treaties. Dalawa lang yan. Extradition laws. What are our laws? PD 1096. Sinasabi nila, hindi po pwede po ang extradition laws. Kasi po, under PD 96 and pursuant to Rule 1, Section 3M of the said rules, the requesting state would be the foreign state and ICC not being a state, and therefore, that is not covered. Hindi ako nag-agree yan, but granting ex argumenti gracia yan na. Okay, di na lang tayo magtatalo, hindi ako agree sa inyo yan ha, na yung extradition laws hindi mag-apply, pero sige na lang, i-concede natin yan. Pag-usapan natin ang extradition treaty. May treaty ba tayo on surrender with the ICC? Wala. In the first place, ICC is an international court. Treaties are only entered between and among independent states. So therefore, if there is no extradition law, and there is no extradition treaty or surrender treaty, yan ang modality, legal modality apply mo. Wala. So kung walang legal modality, bakit mo arestuhin si Senator De La Rosa? Di ba tama? Wala. Iyon nga po mga kababayan po natin. Napakalinaw po yung paliwanag ni Atty. Torion. Bakit maarestuhin nga wala namang treaty. Pero syempre, nandito po tayo ngayon sa isang bangag na panggobyerno. Lahat po is bending the law. Yan po yung kanilang business ngayon.
bending the law is the business of Marcos administration. Kaya kailangan mag-ingat, no? Gusto man natin sumunod, kagaya ni Senator Bato de la Rosa, gusto niya mang humarap, gusto niya man ipakita na siya po ay matapang, kagaya ng sinasabing duwag daw, kailangan maging wise. Hindi pwede na puro tapang na lang po ang ipapakita ni Senator Bato de la Rosa, di ba? Kailangan din utak ang gamitin. Dahil kung nagawa nila yan kay Tatay Digong, magagawa nilang kay Senator Bato de la Rosa. And napakahirap pag Senator Bato de la Rosa ay nadala na po sa ICC. Kaya kailangan niya pong mag-ingat, mga kababayan po.